Alam mo, I-explain, yung sir. 130 million na yon in-audit, nagkaroon ng fraud audit. Nakita sa audit, may audit report, intact, dahil hindi naman nagagamit pa. So, kung hindi nagagamit yung isang pondo, wala yung element of malversation. Hindi mo ginamit. Pangalawa, may legal cover yun basis. May appropriation ordinance na pinagbatayan. Hindi na nga lang namin ginamit nung malaman namin may nagre-reklamo sa exercise of abundance of caution. Kaya ako, very confident ako that eventually, hopefully, katulad nitong nangyari sa COMELEC, madidesisyon na ng ombudsman ng tama. Ang preventive suspension is not guilt. Hindi ito patunay na may kasalanan yung nasuspinde. Malinaw na prinsipyo yun sa batas. Kaya lang nagpe-preventive suspension para sa ganon ay hindi maimpluwensyahan nung nakaupo na opisyal yung investigasyon na ginagawa. Una. Pangalawa, alam nyo, very suspicious yung timing. Sinuspindi kami 2 araw bago magsimula ang kampanyahan. Diba? The timing is off. Kung kailan may kampanyahan, eleksyon na, saka ka isususpinde. Pangatlo, ang reklamo natanggap namin 3 weeks after the suspension order. So, tapos yung kaso na pinail nila, 3, 4, ang docket number magkakasunod. So, parang nakaplano lahat. So, ito naman makikita on records So, I'm really hopeful, umaasa ako na magiging parehas ang investigasyon. Tulad ng paniniwala ko sa COMELEC sa proseso na meron tayo.